Kamusta, Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang mensahe na gustong ipaalam sa iyo ng mga cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Magbabanggit din ako ng zodiac sa kung ano'y ipapakita. Page of Pentacles, Taurus. Itong card na ito ang nagsasabi na nagsiset ka ng goal sa buhay. Yung goal na pang long term. Kumbaga iniisip mo rin na magseryoso na maging maingat, productive, o kaya yung maging healthy, yung lifestyle mo. Sa career, sa pag-aaral, sa negosyo o kaya sa personal mong buhay. Kailangan ng concentration para makamit yung goal mo. 8 of Pentacles, Virgo. Nakadalawang cards ka na para sa concentration at saka marami kang ambisyon sa buhay na gusto mong makamit. Responsibilidad din ito para sa ilan na gusto mong matugunan sa pamilya or sa relasyon. At saka itong dalawang cards na ito ang nagsasabi na willing kang matuto at saka willing ka din na magsimula or magbagong buhay. Sa career naman, alam mo na kung ano yung gusto mong career or negosyo. Ang ilan sa inyo mag-i-start ka ng negosyo, ang iba naman yung career mo ay seseryosohin mo. Kasi ang ilan sa inyo, ikaw yung magtuturo sa mga bago o kaya merong nagtatanong sa iyo patungkol sa trabaho. Itong The Tower in reverse nakabaliktad kaya hindi ko sasabihin sa inyo yung zodiac. Ito yung nagiging resulta ng effort mo na para yung trabaho mo o kaya negosyo ay hindi mawala sa iyo dahil sa pagsusumikap mo. Ang ilan naman sa inyo, meron kang sitwasyon na nalagpasan o napagtagumpayan pero hindi ka masaya sa naging resulta. Para naman sa ilang single, meron kang potential person na nagugustuhan pero itong person na ito, kahit na anong appeal mo, hindi ka niya napapansin. Kasi ang hangad ng potential person ay yung magkaroon ng improvement sa buhay. Huwag mong ungkatin kung ano yung nakaraan niya. Hindi niya yung gusto. Para sa mga nasa relationship, importante siyempre yung goal natin sa buhay, yung mga obligasyon, financial, pero bigyan ding pahalaga yung loved ones. King of Pentacles, Taurus. Itong card na ito ang nagsasabi na natutugunan yung mga pangangailangan mo sa buhay, lalo na sa financial, nagtutuloy-tuloy. Nag-iisip ka ng tagumpay, nakakamit mo ito at saka hindi ka rin madamot, nagsishare ka rin ng blessings na meron ka, maliit man ito or malaki. At saka maganda yung nangyayari sa buhay mo lalo na pagpatungkol sa financial. Ang ilan sa inyo nakahanap ka ng trabaho na magpo-provide sa mga pangangailangan mo. Ipagpatuloy yung pagsusumikap kasi merong magandang resulta. The Wheel of Fortune, Sagittarius. Ayan, maganda nga talaga pumapabor sa iyo yung kapalaran. Magtutuloy-tuloy yung mga blessings na dumarating sa iyo. Pero paalala din ito sa iyo na may mga sitwasyon na hindi rin nagtatagal
or kailangan ng mapalitan ng bago. Kaya may mga ganong sitwasyon kasi hindi hahayaan ng universe na mapigilan kung ano yung nakalaan sa iyo. Ang ilan sa inyo sa financial, nakadalawang cards ka na kung hindi maganda yung estado ng financial mo ngayon, darating yung swerte sa buhay mo. Magkakaroon ng pagbabago sa estado ng financial sa buhay mo na mas positibo. Magkakaroon ng konting adjustment pero kailangan tanggapin mo ito. At saka i-apply mo sa buhay mo yung mga bago na oportunidad, plano, goal, or idea. Page of Wands, Aries. Nakadalawang cards ka na para sa good news at saka yung magiging maganda yung takbo ng financial mo, nakatatlong cards ka na. Ang ilan sa inyo mag-i-invest, yung dodoblehin mo yung financial na meron ka. Pero ang advice ng cards, huwag mong itodo. Magtira ka rin para sa emergency. Para sa mga single, ang ilan sa inyo, ready ka na para magkaroon ng relasyon. At yung person na nakikitaan mo ng potential or gusto mo, tingin mo siya na yung pang forever mo. Pero paalala ng cards na huwag masyadong mag-expect kasi may mga relasyon ka pang pagdadaanan. Merong maiksi na relasyon, ang iba naman magtatalo kayo dahil sa sobrang seloso pala yung person. Ang ilan naman sa inyo sa relationship, nagkaroon man ng problema, naayos nyo ng person mo. Tatlong cards na yun nagsasabi na magiging romantic muli yung relasyon or magiging happy. The Hangman, Pisces. Pinapakita ng card na ito na maraming positive changes na nangyayari sa buhay mo at kung ano yung nangyayari ngayon, dun ka mas nagfo-focus. At saka kung namomroblema ka man ngayon, may sitwasyon na kailangan mo talagang i-let go. Nakadalawang cards ka na. Kasi kung ipagpipilitan mo, mahihirapan ka lang na resolbahan ito. Maraming mauudlot. Four of Wands, Aries. Ibig sabihin nito guys, may prosperity, abundance na darating pa rin sa buhay mo. At saka, meron kang isi-celebrate. Pwedeng kasal, birthday, o kaya reunion. Ito yung magiging masayang araw mo. Kasi, bukod sa makakapag-relax ka na, kasama mo pa yung family mo. Dito ka makakapag-recharge pagkatapos ng busy na pamumuhay. Makakabuti to sa kalusugan mo yung humiwalay ka naman sa araw-araw na ginagawa mo. Para naman sa ilan sa kalusugan, kung merong recommended na treatment, tanggapin mo ito para mapabilis yung recovery mo kung meron ka mang sakit. Ang ilan naman ay healthy ang kalusugan. Makaramdam ka man ng illness, mag-ingat kasi may pregnancy dito sa cards. May ilang kababaihan kasi na walang sign na pregnant pala, kaya ingat. Itong Five of Pentacles na Taurus ang zodiac, ibig sabihin may mga negative situation na nangyayari sa buhay mo pero hindi naman to pang matagalan na problem. Masusolusyonan mo rin kasi base sa mga cards, ang ilan sa inyo, lalo na sa relasyon, ay may mga ilan na nagkahiwalay dahil ang problem ay yung material. At saka ang ilan, ang isa pa sa problema ay yung kalusugan. Yun na yung stress. Kaya importante talaga na nababalanse mo yung buhay mo.
At saka napansin ko lang guys sa relationship, ang ilan sa inyo, nagkahiwalay kayo ng person mo, nagkaayos ulit, tapos nagkakaroon ulit ng problema. Hindi pa kasi klaro yung paghihiwalay ng ilan sa inyo. Ang ilan naman na nasa relationship, okay naman yung pamumuhay nyo, pero hindi ka happy sa relasyon nyo ng person mo kasi wala kayong time sa isa't isa. At ang advice ng cards, hanggat maaari, kapag ganito na yung pakiramdam mo, bigyan mo na to ng solusyon. Mas mabilis na pag-aksyon, may problema man, hindi na madadagdagan pa. Para sa ilang single, naka 3 cards ka na kung hindi ka pinapansin ng potential person, galangin mo yung decision niya. Itong water ay naka 3 cards ka na sa mga sitwasyon na kailangan mo nang i-let go kasi mahihirapan ka lang na makontrol. Kailangan din ng emotional healing at saka growth sa buhay mo. Kung ang iba kailangan mag-ingat sa tubig, ang ilan naman kailangan uminom ng tubig. Alang-alang sa kalusugan mo. Kahit dito swerte ka pa rin na ito yung darating sa buhay mo. May mga oportunidad na biglaan or kusa na lang na dumarating kahit na hindi mo hilingin. Nasa tamang oras at tamang panahon ka ng buhay mo, kaya nai-experience mo ito. Itong next card naman ay Divine Guidance, na guided ka at saka natutugunan ko ano yung mga kahilingan mo. At saka magkaroon ng clarity sa direksyon na gusto mong tahakin. Kung ito ba talaga yung gusto mong gawin or pag-iisipan mo muna. Ipagpatuloy mo yung pagiging desidido sa mga plano. Alamin naman natin yung angel number mo at saka yung final cards. Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Affirm, never stop believing in hope because miracles happen every day. Ay totoo naman yan. May mga malaki at saka maliit na milagrong nangyayari sa buhay natin na importante rin at nakakatulong. 1133 is a powerful number. It means that angels are with you and they are here to help you with everything. Sinabi na rin sa mystical card mo na guided ka, na kadalawang cards ka na. 888, success and progress. At yun nga talaga yung mangyayari sa buhay mo, katulad ng pinapakita ng mga cards. Ang ilan sa inyo, ngayon mo pa lang ito may experience or nasa mahirap na sitwasyon ka pa lang. Two of Swords, Libra. Itong card na ito ang nagsasabi na may mahirap kang desisyon na gagawin. At may posibilidad na wala ka ng panahon para matagal mo itong isipin. Pero mareresolbahan mo ito sa bago mong pananaw or kaalaman. Four of Pentacles, Capricorn. Pangatlong card mo na ito na magkakaroon ka ng financial reward dahil na rin sa effort mo.
Magtatagumpay ka, mararamdaman mo yung panalo ka sa buhay. Pero wag pa rin makalimutan na mag-share ng blessings. Yung mabalanse at ma-enjoy mo din yung buhay mo. Itong Five of Swords ay Aquarius. Magkakaroon ka ng konting problema pero wag mong hayaan na ito yung magpalungkot sa iyo. Pinapaalala ng card na ito na yung swerte ay nagmula sa iyo dahil sa pagsisikap mo, hindi sa mga bagay na nagkaroon ka na. Kayang-kaya mong maibalik kung ano man yung nawala sa iyo kasi nasa sa iyo yung swerte.